Hi guys, what's up? My name is Shanwin and today pag-usapan nga natin itong claim ni Erwin Tulfo. Sorry about that. Tungkol nga dyan sa kanyang sa survey, no? Nag-react dito si Erwin Tulfo. Ayan, pakinggan natin itong news galing sa TV Patrol. Actually, kagabi lang yata ito. No? Kinumpirma ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na hindi tatakbo ang kanyang kapatid na si Senador Raffy Tulfo. Shoutout Kaayo. May sinasabi kasi si Kaayo galing sa kanyang reliable source. No? Ang tawag na raw ngayon kay Raffy Tulfo sa loob ng opisina niya, no? Di umano, sabi ng source ni Kaayo, Mr. President, something like that. Bilang Pangulo sa 2028 national elections. Ito'y matapos lumabas ang Pulse Asia Survey na isa ang senador, si Raffy Tulfo, sa napipisil na susunod na presidente ng Pilipinas. Sinabi umano ng nakatatandang kapatid ni Congressman Tulfo na malaking sakit ng ulo ang ideya ng pagtakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Masakit sa ulo o hindi niya kakayanin? Either of the two. Diba? Tinanggi rin ni Congressman Erwin. Kung kayo tatanungin ko, sakit lang ba talaga sa ulo o hindi niya kakayanin yun? Kasi if ever, halimbawa, no, God forbid, na maging presidente to, siya ang kauna-unahang presidente na undergrad. Diba? Siya ang kauna-unahang presidente. Tulfo na tatakbo siya sa mas mataas na posisyon matapos mag-numero 1 na sa parehong survey para naman sa mga ibobotong senador sa 2025 midterm elections. Hindi rin umano tatakbo sa pagkasenador ang isa pa niyang kapatid na hindi rin umano tatakbo sa 20 na sa parehong survey para naman sa mga ibobotong senador sa 2025 sa bansa. Itinanggi rin ni Congressman Erwin Tulfo na tatakbo siya sa mas mataas na posisyon matapos mag-numero 1 na... Okay, yan yung one of the questions that we would like to know. Bakit hindi siya tatakbo bilang senador? Was it because there is a conviction para sa kanya? No, meron dalawang conviction ng libel kay Erwin Tulfo. Kaya nga, one of the biggest question that I've been asking my professor, no, tungkol sa election law is paano nakaupo si Erwin Tulfo with the conviction? It is the same question na binato ko regarding dito kay Raffy Tulfo. Diba? Sa parehong survey para naman sa mga ibobotong senador sa 2025 midterm elections. Hindi rin umano tatakbo sa pagkasenador ang isa pa niyang kapatid na... I think with Ben Tulfo, I agree. No? Naniniwala naman ako dyan. Obviously, nakikita naman natin na more on public service lang talaga si Ben Tulfo. Wala siyang ambisyon na maging mapaupo sa politics. I don't think that ano siya doon it's not his calling Si Ben Tulfo. I don't know. When I talked to him the other day, wala naman siyang plan. Sabi kaya nagulat siya na biglang sinama siya doon sa tinesting lang yata yun ang survey company ng Pulse. Yung tinesting ng kung kakayanin para experiment. Anyway, noong July 2021, before pa nagkaroon ng filing ng COC, no, meron isang write-up dito galing sa Kapatid Insider. Okay? So, lumalabas dito na ito ay under ng TV5, Signal TV, One Sport. Sabi dito sa write-up, basahin natin nanindigan ng veteran kapatid journalist na si Idol Raffy Tulfo na hindi tatakbo ng senador sa 2022 national election. Pero ano nangyari?
'Di ba senador siya ngayon? Oh. So, ayon kasi sa artikulo ng One News, isa si Tulfo sa pinagpipilian ng ruling party na PDP Laban na maging isang senatorial candidate. Nito, kasama di umano rin ang mga TV host at ng naging kapatid din na si Willie Revillame at saka si Robin Padilla. Di ba nga tumakbong independent tong si Raffy Tulfo? So, inayawan niya ang PDP Laban. Hindi niya kailangan ng PDP Laban. Hindi niya kailangan ang political party. 'Di ba? Ayon sa panayam ng News 5 kay Idol, pinagdiinan nito na wala siyang planong lumahok sa senatorial race. Kahit na nasa 3-6 place ang kanyang pangalan sa senatorial survey ng Pulse Asia. Matatandaan noong January sa kanyang YouTube channel na OG Diaz Showbiz Update, ni-reveal ng manager ni Idol na si OG Diaz na maliban sa pagkasenador, kinukumbinsi din daw si Idol na tumakbong mayor ng Quezon City at maski daw sa pagka-vice presidente. Talaga ba? Ako siguro, si Raffy Tulfo kung ito tumakbong mayor ng Quezon City, baka suportahan ko pa to. Pero, no. No sa national. Nakita naman natin kung ano na pinagagawa niya sa national, ano. Pero sa LG, yung mga local, I'm not even sure kung mananalo to sa Quezon City. Iba ang lakas ng mga Belmonte, no? Ngayon lang, by the way, ngayon lang natin nabasa tong article na to. Napapanood siya mula Lunes hanggang Biyernes sa Idol in Action tuwing 10:30 AM sa TV5 and 1PH at Frontline Pilipinas sa TV5 and 1PH. Mapapakinggan din siya sa whatever. Sa bayan ding napapanood at napapakinggan si Idol sa Wanted sa Radyo at 1PH. O akala ko ba ano? Anyway. So hindi naman dito yung nabanggit yung ano. Ay, eto. Interesting to. Oh, ang sabi dito? Bigla natin nakita to. July 2021, sabi dito, Raffy Tulfo nanindigang hindi tatakbong senador. Sabay pagpasok ng September, like what, 3 months after, Raffy Tulfo magpapaalam na sa mga programa sa television, tatakbong senador. Nagpaalam nga ba? Saan ba talaga nagpaalam si Raffy Tulfo? Sa programa niya o sa loob ng Senado? Magpapaalam na veteran broadcaster na si Raffy Tulfo sa kanyang programa sa radyo at telebisyon. Noong October 1, nakatakdang magtapos ang kanyang hit public service program na Idol in Action na tumagal ng higit 1 taon. Sa unang linggo naman ng October, goodbye na rin si Tulfo sa kanyang programang Wanted sa Radyo makaraan ng halos na 1 dekada. Magpapaalam na rin si Tulfo sa Frontline Pilipinas makaraan naman ng 1 taon. Ayon naman sa isang source, naghahanap na ng paraan para mapanatili sa telebisyon ng isa sa kanyang 3 programa habang wala pa siya at abala sa pangangampanya. Nakasaad sa Omnibus Election Code of the Philippines na bawal ang kandidatong mapapanood sa telebisyon kapag nakapaghain na ng Certificate of Candidacy. No? Nakatakdang mag-file ng COC si Raffy Tulfo para pagkasenador para sa eleksyon ayon sa source, pero hindi pa binahagi ni Raffy sa publiko ang kanyang mga plano. Inaasahang mapapasama ang veteran ni Lacson at obviously hindi naman yun yung nangyari. Diba? So basically nagpaalam lang siya dahil pinagbabawal sa Omnibus Election Code. But then again, at the end of the day, kung titingnan nga natin yung mga videos niya mula October 1 hanggang October 8, mula October 1 hanggang sa nagkaroon ng eleksyon, kayo nang humusga. Diba? Kayo nang humusga. So, if I'm going to ask you now, diba? If I'm going to ask you now, naniniwala ba kayo na hindi tatakbo tong si Raffy Tulfo sa pagka-presidente?
Diba? Kaya natanungin ko, naniniwala ba kayo? If I'm not 100% sure kung kanino ko siya narinig. Pero meron tayong napanood na hindi ko lang sure kung sino ba? Di ba yung naringgan natin nun? Sa mga tupad-tupad daw na nakikisali itong si Raffy Tulfo, sinasabi, parang it has something to do with the 2028 election. So, hahanapin muna natin yan, then babalikan natin yung ano na yan. But then again, at the end of the day, let's cross the bridge when we get there. No? So obviously, ako personally, hindi ako naniniwala dito sa sinasabi ni Erwin Tulfo na hindi daw tatakbo ang kanyang kapatid sa darating na election. It's a big no-no. Diba? Dahil sinabi niya na yun nung July 2021, hindi daw siya tatakbo eh. Sabay pagdating ng September, tatakbo siya bilang tapos magpapaalam na sa mga programa. Mukha bang nagpaalam sa programa to si Raffy Tulfo? Pasensya na guys, hindi ko alam sagot dyan kasi hindi ko nga yung pinapanood. Hindi ko pinapanood ng RTIA, hindi ko pinapanood ano. Tagal na po ako hindi nakakapanood ng RTIA. If I'm going to directly go to his page, hindi ko yung ginagawa. The only time na nakakapanood ako ng ano ni Raffy Tulfo is either may mga nagre-react sa kanyang programa or may nagre-react sa kanyang programa. But to watch RTIA, it's a big no-no. It's for no-brainer. It's really for no-brainer. Diba? Yung mga issues na inilalapit kay Raffy Tulfo, pwede nyo naman i-directa yan sa either sa police, sa barangay, sa Office of the Prosecutor. Kailangan nyo dumaan kay Raffy Tulfo. Gusto nyo dumaan kay Raffy Tulfo. For what? Diba? For what? Ito yung magic question natin. Kayo ba, naniniwala kayo na hindi tatakbo si Raffy Tulfo sa 2028 election? Alam mo, ito lang, nagkakaroon lang ako ng interpretation dyan. Siya sabi siguro nito mga to ngayon na hindi daw tatakbo si Raffy Tulfo sa 2028 election. Para ano? Para hindi bigyan ng mali siya yung pagsali-sali ni Raffy Tulfo sa pamimigay ng tupad. Well, dapat, una sa lahat, diba, pinagbabawal nga daw ng DOLE, ng DSWD, ang involvement ng mga politiko sa pagbibigay ng national program. Lalo-lalo na kung merong mga monetary equivalent. Pero nung ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno to, wala. 'Di ba? Ganun na ba karaming tupad payout distribution na naandun si Raffy Tulfo? I don't know. Meron lang tayo isang nakita doon sa Cebu. Nasundan ba 'yon? Meron pa ba doon? 'Di ba? Well, let's be fair with Raffy Tulfo, no. Hindi lang naman siya gumagawa niyan eh. Marami sa kanila sa mga senador ang gumagawa niyan. Nakakasuka kayong lahat. Dapat yung mga tao, yung mga senador na yan na ini-involve ang sarili nila so hindi sila dapat ma-involve gaya ng pamimigay ng mga government agency assistance na with monetary value. Dapat hindi natin binoboto yan eh. Hindi natin kailangan ng maepal. Diba, na politiko. Lalo-lalo na if they're not mandated to do that. Ano ba nakamandate sa mga to? Mabigay ng payout ng tupad? Diba? Tapos pag titingnan mo kung ano yung ng trabaho nila, nagawa ba nila? Again, we don't know. Nagagawa ba nila na maayos yung mga trabaho nila? Diba? Anyway guys, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. At i-share nyo rin yung thoughts nyo kung naniniwala ba kayo na si Raffy Tulfo ay hindi tatakbo ng 2028 election. Ako, sa totoo lang, wala naman akong pakialam kung tumakbo siya o hindi. Pag-usapan lang muna natin kung ano mga pinagagawa niya sa Senado. At paano niya ginagamit ang Senado sa mga bagay-bagay na hindi niya na dapat ginagawa.